Sa panahon ng krisis, ang mga pinakamalakas na leader ay pinapalibutan ang kanilang sarili ng mga pinakamahuhusay na isip. At sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte, hindi lang siya handa para sa laban. Armado siya ng mga pinakamagaling na legal warriors na kayang ibigay ng bansa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Nagsimula ito sa isang galaw, isang impeachment complaint na inendorso sa mga bulwagan ng Kongreso. Ngunit mula nang basahin ang mga akusasyon, naging malinaw ang isang bagay. Handa si Sara Duterte. Sa likod ng drama sa korte ay isang grupo ng mga legal na taktiko na magpapaisip kahit sa pinakamabangis na oposisyon. Sa puso ng depensa ni Sara Duterte ay nakatayo ang isa sa mga pinakarespetadong law firm sa bansa, ang Fortune, Narvasa at Salazar. Kilalanin natin ang mga haligi ng nakakatakot na grupong ito. Veteranong litigator, tagapamahala ng krisis, kilala sa pagtatanggol sa mga high-profile na kliyenteng politikal at korporasyon, si Philip Siegfried Fortune ay hindi lang abogado, siya ay isang commander sa korte. Sa mahigit 4 na dekada sa batas, pinangunahan niya ang maraming impeachment team. Ang kanyang espesyalidad, ang pagbabago ng pampublikong presyon sa tumpak na legal na estratehiya. Bar top-notcher, scholar at anak ng dating Chief Justice Andres Narvasa. Pinagsasama ni Gregorio Narvasa II ang pamana at estratehiya. Isang tahimik ngunit mapagpasyang taktiko. Isang dating basketball most valuable player at ngayon ay isang legal na most valuable player. Alam niya kung paano maglaro sa ilalim ng presyon. Matalas, kalmado at walang takot. Isang Dean's Lister at full scholar. Nakilala si Attorney Sheila Sison sa anti-graft litigation. Alam niya ang sandigan bayan na parang likod ng kanyang kamay. Bata ngunit bihasa. Isang dating Ateneo swimmer na naging legal na isip. Si Roberto Batong Bachal ay nakatuon, analytical at matatag sa ilalim ng presyon. Ipinagpapatuloy ang pangalan ng Narvasa, si Carlo Joaquin Narvasa ang susunod na henerasyon ng depensa, bihasa sa modernong legal na taktika at digital era litigation. Sinusuportahan ang pangunahing grupo ng mga dedikadong tagapagtanggol. Bawat isa ay pinili hindi lang para sa kakayahan, kundi para sa katapatan, tapang at paninindigan. Maria Selena Golda Fortune, isang matalas na litigator na may katatapatan sa pamilya at disiplina sa batas. David Ronel Gola VII, tahimik na operator, estratikong isip sa nakasulat na advokasya. Lyndon Miguel Bacuel, Justin Nicol Gular, Francesca Marie Flores, Clarlane Raddock, Miguel Carlos Fernandez, Mark Vinluen, Ralph Bodota, magkasama sila ang makina ng depensa. Bagamat hindi umalingaw-ngaw ang kanilang mga pangalan sa mga headline, sila ang puso ng legal na kilos, papeles, estratehiya at pagpapatupad. Ito ay higit pa sa isang legal na grupo. Ito ay isang kuta ng talino, estratehiya at paniniwala sa hustisya. Sa mga tapat na nanood, maging kalmado. Ang laban ay nagsisimula na, ngunit hindi nag-iisa ang Vice Presidente. Siya ay pinoprotektahan hindi ng politika, kundi ng batas. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa paglilitis. Ito ay tungkol sa pagharap dito ng may tapang at kakayahan. Huhusgahan ng kasaysayan ang mga katotohanan. Ngunit kung ang lakas ng depensa ay anumang sukatan, nakatayo si Sara Duterte sa matibay na pundasyon. Ang kapangyarihan sa likod ng depensa, 16 na mandirigma para sa katotohanan. Manatiling may alam, manatiling mapanuri, manatiling nagkakaisa. Disclaimer, ang bidyong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng impormasyon, edukasyon, at pampublikong talakayan hinggil sa kasalukuyang isyung pampulitika sa Pilipinas. Partikular ang impeachment trial ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang lahat ng impormasyong inilalahad dito ay batay sa pampublikong ulat, opisyal na dokumento, media sources, at mga impormasyong hayag sa publiko sa panahon ng paggawa ng video. Ang mga pahayag, pananaw at pagsusuri na nakapaloob dito ay hindi automatikong sumasalamin sa opisyal na posisyon ng sinumang individual, ahensya, institusyon o organisasyong binanggit. Wala ring layuning sirain ang reputasyon, dungisan ang pangalan o itaguyod ang anumang panig ng politika ang nilalamang ito. Ang mga larawan o malikhaing representasyon na ginamit, kabilang ang mga thumbnail, ay pawang ilustrasyon lamang at hindi aktwal na representasyon ng mga personalidad. Ang mga ito ay ginamit upang mapahusay ang visual presentation ng nilalaman. Ang manunood ay hinihikayat na magsuri, magbasa at magtanong sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang pagtangkilik sa ganitong uri ng nilalaman ay hakbang patungo sa mas mapanuring mamamayan. Salamat sa panonood.